itinago ni Mama yung... Mami, ano pong hinahanap niyo? Olivia, bakit narito ka pa? Oo. Di ba dapat nasa school ka? Wala dapat tao. Kasi masama yung pakiramdam ko eh. Pinauwi na lang ako ng teacher namin. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ano po yung hinahanap niyo sa cabinet? Wala. At wala kang pakialam. Kasi baka mamaya ako na naman tanungin ni Lola. Pag tinanong ka, wala kang sasabihin. Pero... Wala kang sasabihin. Aray! Naiintindihan mo? Nasasaktan ako, Mami, yung braso ko. Lalo ka masasaktan kapag nagsubong ka sa lola mo. Mami! Ito na lang relong tong dadalhin ko. Mami, kay Lola... Wala kang makita at wala kang isusumbong. Sigurado hanapin ni Lola yung relo. Ano sasabihin ko? Paano ko paliliwanag na si Mami kumuha na? Relo? Mm. Ano gagawin ko sa relo? Yan na muna ibigay mo sa pinagkukunan na ginagamit natin. Clara, ang kailangan natin pera, hindi relo. Eh di gawin mong pera. Anong ginagawa ng sanlaan? O kaya ibenta mo? Sigurado ka bang may halaga ang relo ito? Nelson, regalo pa yan sa mama ko. Kaya sigurado ako may halaga yan. Sige, subukin ko isang la. Pag wala tayo napala rito, kailangan humanap ka ng paraan, ha? Para may pambili tayo ng X at bato. Ay, Diyos ko. Lola? Dumulas ang tasa. Naku, ano pa nangyari? Yung tasa, dumulas. Sumagok na ilapag Sige sa po, ako na lababo. po yung magwawalis dyan sa nabasag na tasa. Pati yung nakatambak na hugasin sa lababo, ako na po maghuhugas. Naku, Lola, napagod po siguro kayo sa paglalaba. Siguro nga, Apo. Lola? Mabuti po siguro. Minto na lang ako sa pag-aaral. Magtatrabaho na lang ako. Para hindi na kayo kailangan magtinda sa palengke araw-araw. Hindi. Po? Hindi, Olivia. Hindi ka hihinto sa pag-aaral. Yan na nga lang ang may pamamana ko sa iyo. Kaya hanggat kaya ko, pag-aaralin kita, Apo. Ginamit mo rin ako, Clara. Mismo ang baklang supplier mo nagsabi sa akin. Kapag bangag ako, ibinubugaw mo ko sa kanya para makakuha ka ng dagdag na gamot. Yan! Hayop ka! Pareho na tayo, hayop! Ngayon, kung hindi mo gagawin ang gusto ko, ikaw mismo ang ibibigay ko sa supplier ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi! Hindi ko gagawin ang gusto mo! Hindi. Ha? Ano lang gusto ko? Ikaw ang kukuha sa anak mo o ako mismo? Tanda mo ito. Alam ko kung saan kayo nakatira. Hindi. At nasisiguro ko na hindi pa sila umaalis sa lumang bahay na yun. Nelson, wag! Ha? Parang awa mo na. Ipagawa mo na sa akin ang lahat. Ha? Huwag mo lang pakialaman ang anak ko. Huwag si Olivia. Huwag ang anak ko. Magsabi ka ng totoo, Olivia. Lola, Sino ang sumira ng lock sa cabinet ko? ako po. Bakit? Bakit mo gagawin yun? Lola, Hindi ka nagsasabi ng totoo. Kilala kita, Apo. ako po talaga. Kinuha ko po yung relo kasi dahil Umuwi dito, mami mo, hindi ba? natatakot po ako. Ano pa kinuha niya rito? Ewan ko, hindi ko po alam. Nakita ko lang po yung relo. Talagang nasira ng ulo ng mami mo. Pinagbantaan niya po ako. Pagka doon nagsumbong ako sa inyo, sasaktan na naman niya ako. Hindi na siya makakapasok dito. Papalitan ko ang doorknob at padlock sa pintuan. At hindi niya na magagamit ang susi dito sa bahay. Bakit po gano'n si Mami? Ano po ba nangyayari sa kanya? Gumagamit ang bawal na gamot ang mami mo. Ha? At kahit gusto ko siya ipasok sa rehab, wala akong pera na pambayad sa rehab center.
Hindi ko nahihintayin matagdagang pa na nakawin niya sa bahay na ito. Sisiguruhin ko, hindi na siya makakapasok pa dito. Oh, ito ipapalit ko sa doorknob mo, ha? Ipa-duplicate mo itong susi para kay Olivia. Salamat, Kuya Roman. Hindi ko naman maintindihan kung bakit sinisira ni Clara ng ganun ang buhay niya, eh. Dati naman siyang naghahanap buhay, di ba? Nagkaganyan siya mula lang umuwi galing sa Japan. Oo. At hindi na nakakuha ng bagong kontrata. Ay, di sana nagtinda-tinda na lang siya. Kesa maging pabigat sa'yo. Pati tuloy ang anak niya si Olivia, napabayaan niya. Sa akin na talaga lumaki si Olivia. Ay, nakakawawa naman yung apo mo. Apo natin, Kuya. O siya, sige, ayan. Tapos na yan. Naikabit ko na yung bagong doorknob. Salamat. Pero kung ako sa'yo, Perla, gawin mong nararapat. Ipadampot mo sa pulis si Clara pag bumalik dito. Para sila magdala sa kanya sa rehab center. Pero Kuya, Hindi naman lahat ng rehab center ay may bayad. Oo nga, kung iisipin, parang hindi maganda na ipadampot mo ang sarili mong anak. Pero kung sa ganung paraan siya titido, kailangan mo yung gawin. Olivia, pauwi ka na? Palo na to. Bibilis ako maglakad. Teka, ito naman no. Nakikipagkaibigan yung tao eh. Sinusuplodahan mo naman. Mamadali ako. Pinabili lang ako ni Lola ng mga dilata at saka yung ilang box ng Shield bath soap. Yan kasi yung gamit namin eh. Ganun ba? Oo. Gusto lang naman kitang tulungan sa mga dala mo eh. Ha? Oh, akin na yan ba yung Ay, naku, mukhang hirap na hirap ka na eh. huwag na. Akin na. Di naman mabigat ito eh. Hindi. Gusto ko, ihatid kita sa inyo. Ah, Akin na. Yan. kasi ano eh. Tayo na. Tala. Ay, O, di ba nakita mo na? Mas magaan maglakad kapag hindi mabigat yung dala mo. O, nasa akin na. Di, salamat. okay na sa'yo, di ba? Thank you. Oo, okay lang yun. Basta ang importante, magkaibigan na tayo. At kapag merong bumastos sa'yo rito sa lugar natin, sabihin mo sa akin. Tuturo ako ng leksyon. Talaga? Totoo yan. Pangako yan. Ano? Si Olivia? Teka, bakit ang anak ko? Bubut na bubut si Olivia. Magugustuhan siya ng supplier natin. Hayop ka? Anong palagay mo sa anak ko? O bakit? May pagkakaiba ba kayo? Hayop. Sabi na, ba't mo ako sinampal? Anak ko ang pinag-uusapan natin, Nelson. Hindi siya laruan o kagamitan na pwede mong ipambayad kapalit ng bawal na gamot. Doon din naman ang punta nun eh. At sigurado ako, gagamitin mo rin ang anak mo. Katulad ng ginagawa mo sa sarili mo. Hayop! Kaya simulahan ko, Hayop! tumigil ka na. Ha? Ha? Ako ang masusunod. Ha? Naintindihan mo? Ako ang masusunod! Di mabuksan. Binago ni Mama ang lock ng pinto. Ma! Mama! Oh, Clara, ano kailangan mo? Buksan mo tong pinto! Sabihin mo muna kung ano kailangan mo. Si Olivia! Kakausapin ko ang anak ko. Wala siya rito. Nagsisinungaling ka, Ma. Galing ako sa school niya. Nakauwi na raw siya, sabi ng teacher. Papasukin niyo ako! Ma! Pag binuksan ko yan, magnanakaw ka na naman ng gamit dito. Wala ako ninanako sa inyo. Huwag mo naman painitan ng ulo ko, Ma. Buksan niyo tong pinto! Umalis ka na, Clara. Bumalik ka rito kapag matino ka na. Ma! Mama, parang awa mo na. Gusto ko lang makausap si Olivia. Kailangan ko makausap ang anak ko. Lola,
na natin si Mami. Buksan mo to! Baka kung anong gawin niya sa'yo. Siguro naman po magbabago na siya. Ma! Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Olivia. Sandali, Apo. Bakit ba? Ano ba kailangan mo kay Olivia? Gusto ko lang siya makausap. Please! Lola. Sige. Pero hindi natin siya papapasok. Opo. Ma, salamat. Mami. Olivia, anak, sumama ka sa akin. Ha? May pupuntahan lang tayo. Sandali po. Hindi pwede. Ma, sandali lang kami. Sinabi ng hindi pwede. Ano ba? Bakit bigla mo na lang isasama kung saan ang anak mo? Tsaka teka, bitiwan mo Halika na, muna si Olivia. Olivia. Ma, kailangan ko. May mga pasaka sa mukha at braso? Oh, Ano nangyari sa'yo? Oo, wala. Huwag mo na akong tanungin pa. Hindi mo pwedeng isama si Olivia. At bakit hindi? Anak ko siya. Aray ko. Mami, Halika na. nasasaktan po ako. Sasama ka sa akin. Po. Halika na, sandali lang naman tayo. Bitiwan mo siya. Ma, huwag ka na makialam. Bitiwan mo si Olivia. Mami, ano ba nangyayari sa inyo? Kailangan maisama kita, Olivia. Ayoko. na. Ayoko po. Bitiwan mo na siya, Clara. Kung hindi, tatawag ako ng mga taga-barangay. Ipadadampot na kita talaga. Sobra na itong ginagawa mo. Puro na lamang problema at paggugulo. Mabuti. Hindi ka na isama ng mami mo. Kung ayaw mo nang umuwi sa lola mo, sumama ka na lang sa akin. Saan naman tayo pupunta, Teddy? Bahala na ako ron. Ha? Sabi mo, naguguluhan ka na sa buhay mo. Adik ang nanay mo. Lola mo naman, walang magawa kapag nagugulo nanay mo. Pero kapag tayo na magkasama, wala ka ng problema. Pero paano si Lolo? Olivia, kapag wala ka na sa poder ng lola mo, wala nang dahilan ng mami mo para bumalik pa roon. Mhm. Hindi na niya guguluhin ang lola mo. Matatahimik na ang lola mo. At matatahimik ka na rin. Ah, Dahil hindi natin sasabihin kahit kanino kung saan tayo pupunta. Kuya! Kuya Roman! Sandali lang. Oh, Perla, ano ba nangyari? Parang problemado ka. Si Olivia! Hindi siya uwi kagabi. Oh, At nang magpunta ako sa school nila, wala rin doon. Pumasok naman daw kahapon, pero Oh. ngayon, hindi na nagpakita pa sa school. oh ikaw naman, oh. Iiyak ka kaagad eh. Baka nakagalitan mo yung bata. Baka nagtatampo lang, nakitulog sa kaklase. O kaya Oh, Diyos ko, kuya. Baka pinilit siyang isama ni Clara. Baka sa pilitan siya kinuha at isinama kung saan. bakit mo naman nasabi yan? E paano kahapon? Oh. Kahapon na umaga. Pumunta si Clara sa amin. Pilit na yung sinasama si Olivia. Nang magbanta ako tatawag ng mga kagawad sa barangay. Akala niya umalis. Ngayon naiisip ko. Baka inabangan niya si Olivia pagkagaling nito sa eskwelahan. Lola Perla, excuse me po. Kanina ko pa napapansin, kinakatok niyo ang mga bahay-bahay. Nag-aalok po ba kayo ng Pride detergent? Napansin ko kasi, may dala kayong maraming sachet packs nito. Ay, hindi, Carlo. Talaga maraming sachet ang binili ko. Bala kong tumanggap ng labada. Oh, Pero alam mo kasi, hinahanap ko si Olivia. Nagbabaka sakali ako, baka may nakakita sa kanya. nawawala si Olivia? Hindi ko sigurado. Andun ako sa pilitan siyang kinuha ng nanay niya. Bakit naman po yung gagawin ni Aling Clara? Hindi ko rin alam. Hindi naman po siguro ganun. Pero nasaan si Olivia? Bakit hindi siya umuwi hanggang ngayon? Kung gusto po ninyo, sasamahan ko kayong magtanong-tanong. Salamat, Carlo. Sinubukan niyo na po ba sa mga klase niya? O kaya, tinanong niyo ba si Aling Clara? Hindi ko alam kung saan naglalagay ang anak ko si Clara. Mula namang gulo siya kahapon. Hindi pa rin siya nagpapakitang muli sa akin. Olivia?
Nag-iisip ka na naman. Eh, naalala ko kasi si Lola. Sigurado hinahanap niya na ako. Okay lang yun. Masasanay din siyang wala ka. Ayoko na umuwi sa amin. Ayoko na makita pa mami ko. O, tama na, tama na. Narito lang ako, Olivia. Ha? Daddy. Magsisimula tayo ng sarili natin buhay, ha? Teka lang. Wala pa akong karanasan sa... Okay lang yun. Ako bahala sa'yo. Ang importante, makalimutan mo ang problema. Sandali! Olivia? Apo? Ikaw na ba yan? Nasaan si Olivia? Ah, Olivia? Olivia! Wala siya rito. Mag-iisang linggo nang nawawalang anak mo. Ano? Ibalik mo siya sa akin. Niloloko niyo ba ako, Mama? Wala sa akin si Olivia. Kung gano'n, nasaan siya? Isang linggo ko na rin siyang hinahanap. Totoo bang sinasabi niyo? Isang linggo na siyang wala. At mukhang akala ko, sapilitan mo siya rin sinama. Hindi. Si Nelson. Baka si Nelson. Clara! Bumalik ka dito! Sinong Nelson? Anong kinalaman ng Nelson na yun sa pagkawala ni Olivia? Sulat? Oo, kuya. Eto, basahin mo. Akin na. Oh, galing ito kay Olivia. Oo. Nagtanan pala siya. Bakit naghintay pa ng ilang buwan bago nagsabi sa'yo? Hindi ba niya alam na nag-aalala tayong lahat? Kuya Roman, narito na ito. Ang importante, ligtas ang aking apo. Sinabi na niya sa akin kung saan ko siya maaaring puntahan. Lola! Lola! Apo, Salamat po dinalaw niyo ako. nangayayat ka. Kailan ka ba uuwi sa akin? Di ko po alam. Paano kayo nabubuhay ni Teddy? Nagtatrabaho ba siya? Umaasa po doon sa padala ng nanay niya na nasa Hong Kong. Oh, Diyos ko. At anong binabalak niyo? Olivia, sumama ka na sa akin pa uwi. Bumalik ka sa pag-aaral. Tapusin mo pag-aaral mo. Hindi na po pwede. Ha? Bakit? Olivia, pati ba sa akin nagagalit ka? Anong dahilan? Bakit hindi ka pwedeng sumama sa akin? Lola, hindi ako nagagalit sa inyo. Kung ganon, anong dahilan? Bakit hindi ka na pwedeng sumama sa akin? Apo, huwag mong panghilayangan ang mga nangyari sa inyo ni Teddy. Bata ka pa. Marami ka pa makikilala. Buntis na po ako. Magkakababy na kami ni Teddy. Olivia, Hindi ba kayo natutuwa para sa akin? Magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya. pero bata ka pa. Mararanasan ko na rin ng isang pamilyang buo. May tatay, nanay, at anak. Olivia, Natutuwa naman kayo para sa akin, hindi ba, Lola? hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Maging masaya kayo para sa akin. Dapat kayo makasal ni Teddy. Gusto ko siya makausap. Nandun po siya sa labas. Sinandun ang mga kaibigan niya. Naiiwan ka mag-isa? Okay lang po yun. Talagang kami lang po yung nakatira dito kasi yung nanay niya nasa abroad. At lahat, ikaw ang gumagawa? Opo. Nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay. Apo, hindi pa ito dapat. Kailan po yung dapat? Kung nakatapos ka na ng pag-aaral. Pangarap ko rin po yun, pero buntis Kung na nga ito po. talaga ang gusto mo, wala na akong magagawa. Pero kailangang ayusin natin ang pagsasama niyo. Lola, Kailangan makausap ko si Teddy.
Hindi pa kasi alam ng nanay ko ang tungkol sa amin ni Olivia. Kaya paano ko ipaalam na meron akong dapat na panagutan? Pinakialaman mo si Olivia? Gayong hindi alam ng nanay mo na dito kayo nakatira pareho? Eh kusa namang sumama sa akin si Olivia. Kahit na! Graduating pa lang siya sa high school. Hindi mo siya dapat ginalaw. Sinira mo ang kanyang kinabukasan. Teka, sandali lang ho. Ako pang sumira ng kanyang kinabukasan? Baka nakakalimutan nyo. Sa akin siya nagsasabi ng kanyang sama ng loob. Kung hindi ko siya sinama, lalayas pa rin siya. Hindi totoo yan. Bakit hindi niyo tanungin siya? Olivia, apo, Ano? Ha? Ayan. Olivia. Naguguluhan na ako noon. Kasi si Mami... Kahit ano ang problema natin, hindi naman kita pinabayaan, hindi Oo ba? nga, pero... Ayoko na, hindi na talaga ako uuwi. Masaya na ako dito. Malayo sa kaguluhan ng buhay ni Mami. Malayo sa lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin tayo ay isang broken family. Pero hindi pwedeng basta ko ito payagan. Kung tutuusin, pwede kong ipakulong niya si Teddy dahil minor de edad ka. Teka lang ho. Kusa siyang sumama sa akin. Hindi ko siya pinilit. Pinilit mo man o hindi, sa batas, minor de edad si Olivia. Pwede kitang idemanda na rape o kaya kidnapping. Wala. Nagmamakaawa ako sa inyo. Ginusto ko to eh. Ayoko na umuwi sa atin. Ayoko na makita pa si Mami. Ayoko na lang magulong buhay. Lola, hayaan niyo na ako. Pabayaan niyo na ako. Magkape ka nga muna. Hindi ka pa yata kumakain. Itatabi ko muna itong mga pinamili mong groceries. Ba, may unique toothpaste, ha? Ito talaga ang paborito mong brand. Yan ang gustong toothpaste ni Olivia na balak kong dalhin sa kanila. Alam mo, sa totoo lang, tutol ako sa ginawa mo. Bakit mo pababayaan yung bata? Wala pa sa hustong isip si Olivia. Tama ka. Pwede nating idemanda si Teddy. Bawiin natin si Olivia. Kuya, ayoko lalo maging rebelde ang apo ko. Ayoko. Kuya Ramad, ayoko. Ayaw mo matulad siya sa inyo ni Clara. Bakit nga ba ganito? Na lumaki na si Clara. Inulit lang niya ang mga kamali ang nagawa ko ng dalaga pa ako. Hanggang naging anak niya si Olivia. At ngayon, si Olivia naman ang nagre-rebelde dahil sa aming sitwasyon. Matagal ko nang pinagsisihan ang masakit ng loob na naibigay ko sa ating magulang, kuya. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Nakahingi ako ng tawad kay inay bago siya binawian ng buhay. Hindi pa ba sapat ang lahat ng pagdurusa at maghingi ko ng tawad? Para kahit ang kapalaran ni Olivia ay mabago naman? Hindi ko masasagot yan. Siguro sa sobrang pagmamahal mo kay Olivia, nagkulang ka naman ng disiplina sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Noon, naging mahigpit ako kay Clara. Sabi mo, maaaring yun ang nagtulak sa kanya maging rebelde. Ngayon, sinasabi mo sa akin, sobrang pagmamahal naman ang binigay ko kay Olivia. Kaya pinasasakitan niya rin ako. Hindi ganon, Perla. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Pero minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, ni ayaw natin itong masaktan o mapagsabihan. Kaya nagiging resulta, hindi na rin nakikita ang kanyang kamalian. Kuya, Kung talagang ayaw mong ireklamo si Teddy, hindi na ako makikialam. Sana nga tama ka. Sana ang pagsama ni Olivia kay Teddy ay makapagbigay sa kanya ng buhay na pangarap niya.
Ano na muna. Hindi na ako pwede. Bakit hindi pwede? Ang malaki na yung tiyan ko, oh. Nahihirapan na nga ako. Bullshit, ang daming dahilan. Pwede naman kung gusto mo. Eh, Nagdadamutan mo lang ako. hindi. Kung hindi nga lang ako nahihirapan, dapat kanina pa kita napagbigyan eh. Ang ate mo, ha? Saka tigilan mo yung pag-iyak mo. Baka mapikon ako sa'yo. Hindi na ulit ako umuwi dito. Malapit na ako, mga anak. Sana wag na tayo mag-away. At saka, huwag mo na akong iniiwan mag-isa. Natatakot ako eh. Baka mamaya sumakit yung tiyan ko. Wala akong kasama rito. Nire-rendahan mo ko? Gusto mong sumunod ako sa'yo? Ha? Olivia, sino ba may gustong magsama tayo? Bago pa tayo nagkakilala, barkada ko na mga kaibigan ko. Kaya kapag gusto kong lumabas na kasama sila, lalabas ako. Huwag mo kong tuturuan ang dapat kong gawin. Dahil nakikitira ka lang dito. Aba, si Olivia yung natatanaw ko ha. At buntis na siya. Olivia? Olivia? Carlo? Nag-asawa ka na pala? Oo. Gusto ko na lang muna umuwi sa lola ko. Ha? Teka, bakit ka umiiyak? Wala. Please, padaanin mo muna ako. Olivia kasi matagal kita... Kalimutan mo na ako. Magkakaanak na ako. Hindi na ako yung dating babae na gustong-gusto mo. Sandali! Clara, ikaw ba yan? Sinabi ko na sa'yo, hindi rito nakatira si Olivia. At kahit anong pilit mo, hindi ko pwedeng ituro kung nasaan siya. Lola, ako po ito. Si Olivia? Apo, Lola. ba't umiyak? Ha? Ano nangyari sa'yo? Ayoko na po. Hindi na ako babalik doon. Halika, Apo. Doon tayo sa loob. Oh, ano nangyari? Mas mahalaga yung barkada niya eh. Kahit na nahihirapan ako, kahit nagdaramdam ako, wala siyang pakialam. Salbahe siya. Hindi ako dapat naniwala sa kanya eh. Olivia, Apo, malaki na ang tiyan mo. Opo, kabawanan ko na kasi. Ayoko manganak ng walang kasama. Eh, paano kung sunduin ka niya rito? Ayoko, huwag mo ko ibibigay, Lola. Ayoko na po. Magiging anak mo. Sa akin siya. Huwag ko pong sabihin, dapat ko siyang ipamigay o ipampon. Lola, Ingat po. huwag mo akong itataboy ha. Wala na akong pwede. Hindi kita itataboy. Katagal na kitang hinihintay na umuwi. Pero ang hayop na Teddy na yun, dapat siya magbayad. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Hindi ako papayag na basta kanya pinakialaman. At wala siyang pananagutan kahit ano. Lola. Pinagbigyan kita nung una, Olivia. Pero ngayon, hayaan mong gawin ko kung anong nararapat. Ma! Buksan mo tong pinto! Kailangan ko ng pera! Ma! Huwag mo ako itatabay, kundi susunugin ko tong bahay mo! Aling Clara, walang tao dyan. Ha? Dinala namin sa ospital si Olivia kanina. Hospital? Oo. Umuwi na anak ko? Bakit sa ospital? Ano nangyari kay Olivia? Bakit siya nasa ospital? Sagutin mo ako, Carlo. Ba't dinala sa ospital ang anak ko? Aling Clara, lasing ho kayo. Wala kang pakialam kung lasing ako o hindi. Sagutin mo ang tanong ko. Manganganak na ho si Olivia. Mga anak? Oo. Mga anak si Olivia? Oo.
Sino nga pangasawa niya? Hindi ko alam. Tinulungan ko lang si Lola Perla na madala si Olivia sa ospital. At maliban ho doon, wala na akong alam. Wala po akong ibang masasabi sa inyo. Sa ospital? Nasa si Olivia? Aling Clara, baka ako magalit si Lola Perla kung isasama ko kayo Ay, hayaan mo siya magalit. Kailangan makita ko si Olivia. Samahan mo ako sa ospital na pinuntahan niyo. Ma! Mama! Anong ginagawa mo rito? Alam mo, dinala mo dito si Olivia. Huwag ka manggulo rito sa ospital. Hindi ako manggugulo kung sasabihin mo sa akin ano talaga nangyari sa anak ko. Bakit sa buntis? Ngayon nanganak. Dahil sa'yo. Dahil sa sama ng loob niya sa'yo. Nakipagtanan siya kahit wala sa panahon. Paano magiging kasalanan ko? Ikaw ang lagi niyang kasama simulat sa Paul. Ikaw ang nagpalaki sa kanya. Tama. Simulat sa Paul. Ako ang kasama ng anak mo. Dahil matapos mo siyang isilang, nagpunta ka sa Japan. Nagpasalin-salin ng lalaking sinamahan. Hanggang nang wala nang kumuha sa'yo, umuwi ka rito. Bumarkada ka naman. Sariling pera kung winaldas ko. Oo, tama. Sarili mong ang pera na dapat sana inilaan mo sa anak mo. Pero winaldas mo sa mga bisyo mo. At kami ng Uncle Roman mo siyang tumusto sa pag-aaral at pangangailangan ni Olivia. Sa'yo naman siya nakatira. Di ba dapat lang? Ang tungkulin mo'y ginampanan ko. Dahil mahal ko ang aking apo. Pero ikaw, ano ba naibigay mo sa anak mo? Wala. Puro lamang sama ng loob. Nagsalita ang marunong magmahal. Kaya ako nagkaganito dahil sa'yo. Masyado ka mahigpit sa akin nun eh. Dahil ayoko matulad ka sa akin na isang dalagang ina. Pero yun mismo ang nangyari sa akin. Dahil nagrebelde ka. Dahil hindi mo nakita ang paghihigpit ko sa'yo para maging iba ang kapalaran mo. Di mo ako minahal, ma. Ang tangi kong natatandaan ay ang kalupitan mo at paghihigpit sa akin. Hindi totoo yan. Yan ang totoo! At ngayon, si Olivia naman, kasalanan mo kung bakit pare-pareho ang kapalaran natin. Bakit ako, Clara? Bakit kailangan ako ang sisihin mo sa kinasadlakang buhay ng iyong anak? Bakit hindi kita sisisihin? Bakit gusto mong pigilan ng lahat ng galit na narito sa dibdib ko? Kung hindi mo ako naging anak, hindi ako magkakaganito. Sa'yo nagsimula ang lahat. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng pait. Hindi sasalin sa akin ang kamalasan kung hindi ka nagkasala. Ikaw ang dahilan. Kasalanan mo kung bakit ang buhay natin ay parang isinumpa. Pagkatapos kong hugasan itong mga pinggan gamit ang smart dishwashing paste, kailangan balikan ko si Olivia. Paubos na ang smart dishwashing paste mo. Sige, hayaan mo na. Ako na ang bibili ng pamali. Magaling talaga yung smart dishwashing paste. Sige na. Kuya, hindi ko makalimutan ang mga sinabi sa akin ni Clara. Talaga naman suway lang anak mong yun eh. Hindi ka pa nasanay sa mga salitang binibitiwan niya. Pero talaga masakit, kuya. Para bang hindi siya nanggaling sa akin. Sagot-sagutin niya ako. Napakalapastangan. Parurusahan din siya ng langit sa mga ginagawa niya. Kuya Romana, Lahat ng bagay may balik. Ipagdasal mo na lang na bago malagutan ng hininga, suwail mong anak, matauhan na. No, ang ginagawa mo rito? Kala ko ba hindi ka na babalik? Kailangan ko ng gamot. Alam mo na. Kung ano yung... Wala. Hayop ako, di ba? Walang kwenta tao. Bakit ngayon? Ako na lang ang makakatulong sa'yo. Huwag mo na akong pahirapan. Kailangan ko talaga. Wala akong maibibigay sa'yo. Umalis ka na Nelson, rito. kahit ano.
Kahit ano gagawin ko, kailangan ko lang talaga. Pera ang ibigay mo. Magnanakaw ako, manghold up, kahit ano. Basta bigyan mo lang muna ako. Kailangan ko na. Ako, mahirap yan. Baka ichuchu mo pa ako. Magpapagamit ako kahit kanino, kahit ilan. Basta, sige na, bigyan mo lang ako. Bigyan mo lang ako, Nelson. Sige Clara, laos ka na. Wala nang bibili sa'yo. Pakiusap, Nelson. Sige na, hindi ko na kaya eh. Kailangan ko ng gamot ngayon. Bitiwan mo nga ako. Balis ka na rito. Ha? Sawang-sawa na ako sa'yo. Hindi na kita mapapakinabangan. Hayop ka. Buisit ka. Hindi mo rin lang naman ako tutulungan. Papatayin na kita. Ha? Wala ka. Hoy, Clara. Bitiwan mo yung 29 yan. Bitiwan mo yan. Bugay sa'yo, demonyo ka. Hindi ba? Papatayin kita. Bitiwan mong panaksak na yan. Bitiwan mo akin na yan. Akin na yan. Olivia, tingnan mo. Oh. Tumahimik na siya nang ilapit sa dibdib mo. Lola, ganito pala ang pakiramdam. Oo, ngayon, alam mo na. Di ko po alam kung kaya kong maging ina sa kanya. Malalaman mo rin na po. Lahat ay natural na darating sa iyo. Lola, Kung umiyak, pabibinat ka niyan. paano kami? Olivia, narito naman kami. Hindi ka namin pababayaan. Pero kailangan ipangako mo sa amin, Apo, na ayusin mo ang buhay mo. Babalik ka sa pag-aaral, alang-alang sa anak mo. At kung maaari sana, Olivia, pag makipagbalikan sa'yo si Teddy, huwag ka na muna makisama. Tapusin mo ang pag-aaral mo, Apo. Lolo Roman, Magandang naghihintay na bukas sa'yo. Huwag mo sayangin. kung babalik po ako sa pag-aaral, sino mag-aalaga kay baby? Tayo! Tayong dalawa. At kung nasa palengke ang lola mo at magtitinda, maaari mo namang ihatid sa amin tong apo ko sa tuhod eh. Sunduin mo na pagkagaling mo sa eskwelahan. Nakakahiya na pong bumalik ako sa school. May anak na ako. O ano? Huwag mo intindihin ang sasabihin nila. Ang mahalaga maging maayos ang buhay mo at ang buhay ng iyong anak. May kumakatok. Ako na. Sige, mag-usap na muna kayo riyan, ha? Lolo Roman, Carlo, bakit may kasama ka mga pulis? nagpasama sa akin ang mga pulis dito. Hinahanap po nila si Lola Perla. Bakit daw? Lolo, may nangyari po kay Aling Clara. Sana po abutan pa namin siya buhay. Magpakatatag ka, Perla. Kuya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Isinugod daw dito sa ospital si Clara. Siguradong buhay pa siya. Ay, naku. Tulungan mo po sana ang anak ko. Eto. Narito raw siya sa ICU. Pero paano natin makikita si Clara? Kung hindi tayo basta pumasok. Sandali. Sasenyasan ko yung nasa loob para magtanong. Clara, anak, Ayon sa doktor, critical pa rin ang kondisyon niya. bakit sa ganitong monto ang buhay mo, anak? Nakatakas ang sumaksak sa kanya. Nakagapang raw palabas ng bahay si Clara kaya yung mga nakakita sa kanya, isinugod siya rito sa ospital. Kung paano nagsilang ng bagong buhay ang iyong anak. Ikaw naman, ay parang nauupos sa kandila at nasa panganib na tuluyang mawala. Clara, anak,
nagagalit man ako sa'yo. Yun ay dahil sinira mo ang buhay mo. Kung mauulit ang lahat, gagawin ko pa rin ang ginawa kong pagpapalaki sa'yo. Hihigpitan pa rin kita. Dahil ganon kitang kamahal. Dahil ayokong maranasan mo ang pait ng buhay na pinagdaanan ko. Hindi na ako magkaroon ng isa pang pagkakataon. Nauunawaan ko. Clara, makiusap ka sa Diyos. Wawa. Humingi ka ng isa pa pagkakataon, anak. Gusto kong makita na maging maayos ang buhay mo. Gusto kong makita na maranasan mo na hindi lahat dito sa mundo ay kapaitan at galit. Kailangan mabuhay ka pa, anak. Clara? Clara? Ano nangyayari? Kuya Roman, namumutla si Clara. Parang nahihirapan siya huminga. Tatawagin ko ito. Bilisan mo, kuya. Clara! Clara, anak! Olivia, pinuntahan ako ng lola mo. Sinabi ko sa mama ko na kailangan magbayad sa hospital bills mo. Anong ginagawa mo dito? Gusto kong makita ang anak natin. Ibinalik siya sa nursery. Kapag oras ng breastfeeding, ilalapit siyang muli sa akin. Kumusta ka na? Ano ba sa tingin mo? Olivia, Hindi ka pa handa. At hindi pa rin ako handa. Tama lang na mag-iwalay tayo. mahal kita. Hindi mo ako mahal. Kailangan mo lang ako pag gusto mo. Olivia, Tama si Lola. Dapat makinig ako sa kanya. sana magbago pang pasya mo. Jenny, Pagpasensya mo na ako. Nung umalis ka, na-miss kita. Na-realize ko, mahal kitang talaga. Bakit tayo pinalabas ng doktor? Maghintay na lang muna tayo, Perla. Hindi tayo pwedeng makialam sa ginagawa nila. Kuya, hindi ko kaya. Mawawala si Clara, hindi ko kayang tanggapin na sa ganito matatapos ang lahat. Para sa akin, nag-iisang anak. Oo, tahan na. Tahan na. Ay, ang hirap pala talaga maging nanay. Lalo pa si Lola na sa palengke. Hindi ko alam kung bakit iyak na iyak si baby. Ayaw tumigil. Tahan na kasi. Bakit ba? Ano ba masakit sa'yo? Ay, ano mo gagawin ko? Siguro mabuti pa. Dali na kita kay na Lolo Roman. Olivia, Carlo, hanggang doon kasi sa labas, naririnig ang iyak ni baby. kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Baka may kabag. Ha? Ganun kasi ang anak ng ate ko. Pinapadapa nila at medyo tinatapik sa likod para dumighay. Ganun ba? Oo. Teka, akin na. Akin sa baby. Huwag ka matakot, ha? O, yan. Isasantal kita rito sa balikat. Tapos, tatapikin din ng ganito. Yan. Uy, tumigil sa pag-iyak si baby. Kasi nakadighay na. Ay, salamat ha. Maraming salamat talaga. Wala ang anuman yun. Hindi ko nakikitang dumadalaw ang asawa mo. Wala akong asawa. Ha? Merong ama ang baby ko. Akin na nga siya. Pero, hiniwalayan ko na yung tatay niya. Pasensya ka na. Hindi ko alam. O sige ha, papasok na ako sa loob.
Thank you uli. Olivia, sandali. Bakit? Kung may kailangan ka, nasa bahay lang ako, ha? Hindi ka na tumatambay? Hindi na. Nagninegosyo na ako. Nag-online selling ako. Kumikita na ako. May trabaho na ako. Isang disenteng trabaho. Dadalaw ako sa mami mo. Sasama ka ba? Ay, opo, Lola. Ihatid ko lang sa school si Abby. Kinder na ho siya. Ano mo siya susunduin? Eh, malayo ang mami mo. At tinext ko na ho si Carlo. Siya na yung susundo kay Abby mamaya. Ay, natutuwa ako at mukhang nagkakasundo na talaga kayo ni Carlo. Naghintay naman ho siya talaga eh. Pinatapos pa niya ako ng high school at 2 taon pa sa college. Ngayon, meron na ako sariling trabaho. Pwede ko na rin siyang bigyan ng panahon at pagkakataon. At si Abby. Pinayagan ko na siyang tawaging tito si Carlo. Pero si Teddy, tatay pa rin niya. Hindi ko aalisin yung karapatan na yun kay Teddy. Olivia. Lola, salamat po. Kahit na nagkamali ako noon, tinanggap mo pa rin ako nung ako'y bumalik. Dahil yon ang tama. Yon ang dapat. Ay, ihahatid ko na po si Abby sa school para makapunta na rin tayo kay Mami. Ilang buwan din ko naman siyang hindi nakita. Lola, hindi na ba talaga uuwi si Mami sa atin? Hindi ko alam, Apo. Pero sa kinaroroonan niya, natitiyak kung natagpuan na niya ang layunin ng buhay niya. Ay, sana nga po. Malaki na ang kanyang pinagbago. Pero, totoo kaya na nakita niya na yung naging buhay niya? Simula pagkabata, nung critical condition siya sa ospital? Walang makapagsasabi kung bakit niya nakita yung mga nakita niya. Ang sabi ng doktor, hallucination ang lahat. Dahil nga doon sa gamot na ibinigay sa kanya. Oh? Pero ako, naniniwala akong ang mga nakita niya ay siyang bumago sa isip at puso niya. Ma, bakit ngayon lang kayo bumalik dito? 2 buwan ko na kayong na-miss. Ay, alam mo naman, nahirap na akong bumiyahe. Ay, hali kayo. Aakayin ko na kayo. Okay, sige. Mami, Olivia, na-miss din kita, anak. O ano, kumusta na kayo ni Carlo? At ang apo ko, si Abby. mabuti po. Natutuwa ako. Sobra akong natutuwa sa pagdalaw nyo rito. O, halina kayo. Nagpahanda ako ng merienda. O, ingat kayo sa paglalakad sa sahig. Ay. Baka madulas si Mama. Bagong apply ng Star Wax, Floor Wax yan. Pinagamit namin sa mga volunteer dito sa rehab center. Ay, kaya pala ang linis. At saka ang bango. Oo, anak. Siya nga pala, ang social worker na tumulong sa atin para makabayad tayo sa ospital nung na-confine ako. Siya rin ang kasama ko ngayon dito sa rehab center. Kasama siya sa mga social workers na tumutulong patakbuhin itong center. Aba, di mabuti naman, anak. At isa rin akong counselor dito, Ma. Kaya pala dinaanan ko ang mapapait na karanasang yun para maging effective counselor ako. Kalaki na nga ng ipinagbago mo, Clara. Binigyan ako ng isa pang chance ng Diyos para ituwid ang buhay ko. At hindi ko yun sasayangin. Dahil ang unang-unang dahilan kung bakit ako nabuhay pa ay nung manalangin ka para sa akin, Ma. Clara?
Narinig kita. Kahit comatose ako noon sa ospital. Narinig kong sinabi mong mahal mo ko at gusto mo pa ako mabuhay. Dahil totoong mahal kita. Salamat. Salamat, Mama. Hindi nga pala tayo isinumpa, kundi binigyan ng buhay. Isang buhay na nasa ating mga kamay kung sisirain natin o gagamitin sa mabuti. Nagkamali ka man, anak. Naituwid mo na ang lahat. Pati si Olivia nakabalik sa pag-aaral. At ngayon may maayos na relasyon kay Carlo. Salamat, Ma. Hindi ka sumuko. Kahit naging suwail ako. Dahil sa'yo, naiintindihan ko kung paano nga ba maging isang ina. Hindi ito natatapos sa pagpapalaki o sa pagpapaaral. Ito'y panghabang buhay. At kahit magkaroon ng sariling pamilya ang isang anak, hindi natatapos ang pagiging ina. Hanggat may hininga tayo, mananatili tayong ina na umuunawa at nagmamahal